So guys, kung desidido ka na talaga na trabaho sa abroad, ay kailangan i-prepare mo yung mga basic na requirements na hinahanap ng mga agency or ng mga employer sa pag-apply sa abroad, ano. So una sa listahan natin ay ang passport. Kailangan ay bago ka mag-apply for abroad ay mayroon ka ng hawak na valid na Philippine passport, ano, yung bagong kuha, or at least hindi pa siya matagal pa siya mag-expire, ano, yung valid na passport pa siya. Kasi ang passport ngayon anong unang sa amin noon ay 5 years lang yung validity. So ngayon nung nakarang sa termino ni President Duterte ay naging ginawa na itong 10 years, ano. So yun ang una natin na kailangan, no, guys. Kailangan mayroon tayong valid passport. Then mayroon din tayong kailangan na valid ID na nagpapatunay na isa ka or ikaw nga yun, ano, yung identity mo. Then kung maaari, mayroon ka rin hawak na birth certificate na authentic, galing sa PSA, ano, sa Philippine Statistics Administration or Office. Then kakailanganin mo rin ng NBI na para sa abroad, para kasi requirements din yan ng POA or mga agency sa pag-apply natin sa abroad, ano. Then another requirements na siguradong hanapin sa'yo ay yung diploma mo, yung kung ikaw ay graduate na high school na mga vocational or technical na schools na college level ka or college graduate. Kailangan i-prepare mo rin yung mga diploma niya, no? Yung mga diploma mo, no? Or transcript of record kung saan school ka na nag-aaral, ano. Kasi yan ang magpapatunay na graduate ka talaga sa kurso na ina-applyan mo ngayon, na halimbawa ina-applyan mo ay welder. So kailangan ay meron kang certificate or diploma na graduate ka nga ng sa technical school about sa welding, or isa pang kakailanganin mo ay ang certificate of employment na katibayan na employed ka dati as a welder or company, kung ano man, pipe fitter or plumber. Kailangan may hawak ka na certificate from your previous employers na nagpapatunay na experience, na may experience ka na sa ina-applyan mong trabaho. Yun ang isa sa mga important documents na kailangan hawak mo bago ka mag-apply sa mga recruitment agencies para sa work abroad. Then another one ay after mo ipon yung mga passport, diploma, mga certificate, birth certificate, ay kailangan mo rin ng passport ay sa ID para sa yung biodata pag papapilapin ka ng agency mo para sa yung resume or biodata, no. So after that makapag-submit ka sa kanila ng mga resume mo ng mga requirements na sinabi ko, ay i-schedule ka nila for interview na ang magkakandak nun usually ay ang representative ng company na possible or potential employer mo. Magpapadala yan sila dito ng representative or HR nila na
i-interviewin kayo dito sa Pilipinas kung tungkol sa mga background mo at sa work experiences mo, kung anong mga skill na ah, meron ka, at silang magde-decide kung ah, i-hire ka nila base sa mga sa result na interview nila sa iyo, no? So kailangan i-prepare mo yung sarili mo sa mga ganun personal interview. At after na ma-interview ka, ang kasunod niya na halimbawa pumasa ka sa interview ng employer, ay i-schedule ka nila for physical examination and psychological test para ma-determine kung physically fit ka at psychological or emotionally fit ka to work abroad. So yan ang usually mga requirements, ano. And then after that ay hanapan ka nila ng trade test kung totoong competent ka sa ina-apply mong skill. Alam mo, welder or electrician ka, ay hanapan ka ng trade test certificate na galing sa TESDA, usually sa TESDA or sa mga accredited na testing centers na accredited na agency. So yan guys, usually ang mga requirements para ma-process yung visa mo sa POA. Ako dati kasi ang tatlong agency ang in-applyan ko, yung Oman PIL, sa Far East Resources International, at saka yung isa sa Pasong Tamo sa Makati, yung East West yata yun. So tatlo yun, sabay-sabay kong in-applyan. At sa tatlong yan, dalawa yung contact sa akin na for interview nga, yung pinabalik nila ko sa agency for interview ng employer. At parehas din akong natanggap sa dalawang agency na yun. Nagkataon lang na nauna yung tawag sa akin una na process yung visa ko sa dito sa Far East Resources International, kaya doon ako na hire sa Tabuk, Saudi Arabia. Although mas malaki sana yung offer sa akin doon sa Oman PIL, kaya lang hindi ayaw na nila ibalik sa akin yung passport ko dahil na-process na raw, gumastos na sila sa POA. Kaya hindi ko na makuha yung passport ko unless bayaran ko sila sa ginastos nila sa POA. Kaya yun ang nangyari, tinanggap ko na lang yung offer na kahit medyo mababa ng konti sa offer sa akin sa Oman PIL. Kailangan ko na rin noon talaga umalis. So yun ang nangyari. Kaya yun lang guys, yun ang mga basic na hinahanap ng mga recruitment agency para sa gusto magtrabaho sa abroad. At kailangan i-prepare mo yung mga documents at nang sa ganun ay madali ka makaalis at makatrabaho sa kung saan bansa man ang ina-applyan mo. So guys, maraming salamat. Yan lang yung base sa experience ko, yung mga nabanggit ko na requirements. Although matagal na ako 2010 pa yun, hindi ko lang kung may nadagdag pa ngayon dahil nagkaroon ng pandemic, kaya may mga health protocols pa na dapat na sundin or requirements sa pag-apply sa abroad. So guys, maraming salamat ulit at magandang araw sa lahat.